If he deposits 100K at the beginning, ito na naman, ang withdrew of each month for 6 months. So, monthly, starting 6 months from now, how much more will the contractor has to add to buy the machine? So, ang A natin, A natin is monthly. Okay. 100,000. Ang I natin, dapat monthly din. Ayun din pala to, no? Karugtong pala to, 26 to 28, yeah. 4 numbers, 26 to 20. I natin, monthly din, 2.5%. And then yung N natin, ano ba? 6 months, okay, 1 year, di ba? 1 year. 1 year, so starting 6 months from now. So ito, 6 months. 6 months. Phase 1. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. So parang ganyan po yung cash flow. Nagsimula siya sa 7th month. Month to and 7, 8, 9, 12 months or 1 week. Parang ganyan siya. So ang N natin is 6 months siya nagbayad. Kasi yung starting 6 months from now, o edi sa loob ng 6 na buwan, hindi siya nagbayad. Yung succeeding na month from 7th month up to 12th month, dun siya nagbayad. How much more will the contractor has to add to buy the machine? So let's see, ano yung equivalent value nitong 100K na annuity? Kulang pa ba yan para mabuo yung 1 million? Remember, yung halaga po nung machine is 1 million. So, ang naging strategy niya, nagulog siya ng 100,000 buwan-buwan, pero 6 na beses lang kasi yun. Okay, F is equal to A. Annuity dyo nga pala. Summation of 1 plus I, positive X. So, may 1 plus I ulit tayo dito. 100,000. Summation of 1.025 positive X. Limit natin. Ano? Tingnan mabuti Again, ikaw, kung gagawin mong present or papuntahin mo na siya sa future. Bali yung ginawa ko dito, future na po. So, at year 12 to. At 12th month. At 12th month to. Yan. Yung arrow ko doon sa diagram po. At 12th month. Pinunta ko yung annuity dito. Dito mismo, sa 12th month. Yan. Diyan. Diyan ko pinunta yung pera. Ngayon, tingnan mo yung una at huling araw. Diba ito? Tsaka to. Gaano kalayo yung una at huling araw sa 12th month? Minusin mo lang. 12 minus 7 is 5. 12 minus 12, 0. Diba? Kasi yung last na araw nasa mismong 12th month eh. Kaya 0 to 5. And 12 minus 7, 5. 12 minus 12, 0. So 0 to 5 po yung limit. Then 1.025 ka ulit. Kaya pagka nalilito po kayo sa ginagawa ko na limit na to, no? Mag-formula kayo o kaya yung isa ko pong tinuro. Kunin mo na yung present value niya kasi mas madali yung limit eh. Pag kinuha mo yung present value ng annuity, ano ang limit? 7 to 12 agad. Kasi yun yung araw naka-araw. 7 up to 12. Pero huwag mo kakalimutan syempre, present yan eh. Gawin mong future. At least mas madali na kasi single payment. Bali yung akin, future value na kaagad para hindi ko na i-move na naman yung pera. So, strategy nyo na lang yan. Alpha X, 0 to 5. And then, so ang naipon niya lang is 654,743. Kulang nga.
Kasi di ba ang expected na value ng machine is 1 million. Okay, so kulang siya, remainder. How much more? So difference, therefore, difference po is 1 million minus 654,743. Minus natin sa 1 million. So, babayad ka pa or magdagdag ka pa ng 345,257 para mabuo yung 1 million. Letter B. Next, 29. A businessman wants to borrow 1 million from the bank that charges a rate of interest 12% compounded quarterly, payable for a period of 4 years. How much would the businessman monthly amortization? So, A natin is monthly, generous. So, yung question mark. Ang I natin ngayon dapat monthly. But, as you can see, sa given po natin, hindi po siya monthly, kundi quarterly. So, yun yung unang mong step. I-convert natin from quarterly to monthly. So, ER quarterly is same lang sa ER ng monthly. Same formula, 1 plus 12% divided by 4 pag quarterly. Minus 1. 1 plus unknown yung R over monthly, 12. Raised to 12 minus 1. Okay, ito I monthly is R over 12, di ba? Ito mismo yung kailangan natin. Okay, yung buong yan. Kaya katulad ng ginawa natin sa previous problem, ito, shift solve na lang natin itong buo as alpha x sa calculator. Yan. Store natin sa B. Yan kaya ito. 1 plus 0.12 over 4 raised to 4 alpha equals 1 plus alpha x raised to 12. And shift solve. Yung makuha mong sagot, store mo sa P. Yan. Alpha x 9.9. Sige, store nyo na lang po sa P. Yung makuha mong sagot. Yan. Then, ang N naman natin is 4 years, diba? So, dapat monthly rin. Kaya 4 times 12 is we have 48 months. Ayan na, check na yung tatlong yan. Kapag okay na, puro months na, i-apply mo na sa formula. Pero, tingnan muna natin, ang formula gagamitin, present ba o future? A businessman wants to borrow 1 million. Siyempre, pag uutang tayo, diba? Sa kasalukuyan yun. At present po yun. Kaya yung 1 million is present value. So, P is annuity, summation of 1 plus I, negative X. Okay? This is 1 million. 1 plus alpha B, negative X, o present. Limit natin is 1 to 48. Present po siya. Okay, therefore, let's see kung ilan. 1 times 10 raised to 6. Direct substitution to, kaya hindi naman kailangan ng masyadong explanation. Ako ba in-store yun? In-store ko ba yung sagot ko? Store. Alpha P, yan. And negative. Then, 1, 2, sagot is 26,275.9. Letter A, final answer. Ulit natin para di mo malimot. Dapat pare-pareho to. Yan. Bago ka
plug in sa formula. Lalo pag Caltech. Kahit hindi naman Caltech yung gagamitin mo, yung mismong formula, mahaba. Requirement din yan, yung tatlong yan, na dapat pare-pareho bago mo i-substitute doon. Practice ko na maglista ng event. Okay, sige, last na number tayo. 30. A manufacturer produces certain items at a labor cost per unit. Question, how many units must be manufactured each month for manufacturer to break even? If the monthly overhead is 461,600, to break even, income must be equal to expenses. Kumbaga, zero profit ka neto. No gain, no loss. So, the only way na magkaroon ka ng income is pag may napagbentahan ka sa item mo, di ba? So, 995 each item. So, i-assume natin each unit is X. So, pag nabenta mo lahat, meron kang 995 X na income. Pero, syempre, hindi maiwasan, nagastos ka. Labor cost per unit, 315 X per unit kasi. So, para siyang may per unit na ganyan. So, i-multiply mo sa X para mag-cancel. Diba? So, 315X. And then, material cost per unit din, kaya may X din yan sa tabi. Variable cost per unit is 3X. And syempre, monthly overhead, 461,600. So, ito walang X kasi para sabihin mo ng bayad sa upa, bayad sa kung ano man na nagastos pa sa loob ng isang buwan. Okay, so wala yung X. Fix yan na expenses mo. Kahit ilan pa yung gagawin mong unit. Okay, ship solve. Pasuyo na lang yung ship solve natin. Ito. Answer po, letter C. 800 ang dapat mong gawing sapatos or kung ano man yung benta mo. Para mag-break even or bumalik yung mga expenses mo, costs. And pagka nakagawa ka ng shoes or units na more than 800, dun ka na magkakaroon ng gain or profit. Pag more than 800 ang na-produce mo na item. Okay, yung 31 to 30, 31 to 50, picturean nyo na. Or screenshot. Standby na. Okay, ito yung 31. Next, number 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. And then 50. Yan, okay, engineers, we're done.